Ayun. So, good evening guys. Ngayon po ay Thursday, February 19, 2026. Ayan, nag-bounce. Malit lang si index. 0.19%, 6,407.15. And then meron tayong 93 o 95.23 million na net foreign sale. So, malit lang naman. Pero, maganda yung galawan ng mga majority ng mga stocks during this time, especially sina SEC at saka si DMC natin. Ayan, medyo nagpacify ng konti yung pessimism sa kanila kasi nagtakbuhan, di ba? From the last 2 days, kahapon umabot pa ng 18% na drop si SEC natin. Pero bumawi sila ngayon. So nag-up si SEC ng more than 13% and then more than 9% si DMC. Nagbigay kasi ng assurance si SEC at saka si DMC natin na gagawin daw nila lahat ng magagawa nila para manalo sa auction na to. Kasi parang ang sinasabi naman ng iba na although gustong pumasok ni Meralco, 'di ba? Si Manny Pangilinan, 'di ba? Yung mga ibang big companies natin sa cool business na to. Pero na kay SEC kasi at saka DMC yung yung technology. So yung investment na 50 years na ginawa nila nandun, 'di ba? Ang sinasabi nila kapag may pumasok na iba, baka malugi lang. Or pwede rin naman kung kasi bidding mangyayari sa February 27 na yung pinaka date natin diyan sa bidding na yan sa cool sa power na yan generation. So kung sakali mang may manalo maliban kay SCC, so pwede rin naman magkaroon sila ng consignment. So parang uh, nasa kay ganito na company yung yung parang franchise siguro. Tapos sila yung mag-ooperate pa rin parang gano'n. Pero syempre, yung bottom line niya maapektuhan siya. Pero dahil may mga option na gano'n, and then gagawin niya daw lahat ng magagawa niya sa bidding. So malaki yung assurance na sinasabi lang naman, hindi pa sure syempre, na babalik sa kanila yung contract na yun. So kaya medyo bumabalik yung price ni SEC at saka ni DMC natin. Laking opportunity pala yung yung drop na yun nung kahapon. Kasi 18% tapos nag 13%. Hindi ngayon bumawi siya ng 13%. Para nag-close the gap yung galawan ni SCC. And so medyo mahirap siyang i-predict, di ba? Kasi nga naka-base tayo sa balita kung ano yung kahihinatnan ng kontrata nitong SCC at saka DMC natin. Okay? So majority ng mga winners sa market natin, makita nyo naman mga mining stocks. So sina SCC, FNI, yan, nickel. So marami pang iba, LC. And then yung isa lang nadagdag dito is si Wilcon natin. So yun yung mga pag-uusapan po natin. Okay? So sa global market, US market, okay naman yung galawan kahapon. Tapos yung futures, okay. European stocks, okay din, medyo okay din siya. Halos verde lahat natin nakita ko kanina. And then si Asia markets, majority is verde din siya. Crypto, as usual, mahina pa rin yung cryptos natin. Below 70K pa rin si Bitcoin at saka yung Sol natin is nasa around naglalaro lang siya ng $82 per Sol coins naman natin. Okay? So, dito sa mga trending stocks natin, so FNI nag-up ng malakas din sumipa tong si FNI at saka si Nickel. Congrats po. So, nag-up siya ng 13.99%. Meron siyang 3.86 million net foreign sale. SCC nag-up ng 13.53%. Meron siyang 3.58 million net foreign sale. DMC 9.41%, meron siyang 626K net foreign sale. Si Nickel, ito binomba ng foreigners, meron siyang 8.08% na gain. And then 16 million net foreign buy. Wilcon nag-breakout, nag-up siya ng 7.9%, meron siyang 8 million net foreign buy. And then Lipanto, nag-up siya ng 5.82%. Pero majority ng mga mining nga natin, sina APX, OGP, nagberde naman yung galawan nila for today's trading. Si Plus natin, nag-drop yata to ng more than 1% for today's trading natin. Okay? So, disclaimer pa rin sa mga bago sa channel natin, as usual, yung ating review is for education purposes lang po yan. So, huwag mong gagawin dito as a reason para mag-buy, sell, or hold ng stocks. Meron po kasing risk na involved sa market. Due diligence na lang po ako ng stocks yung gusto yung bilhin. Okay? And then, as usual, follow mo lang po ako dito sa ating Palawan Trader na YouTube channel. Subscribe ka lang para updated ka sa reviews or kung gusto mo join ka dito sa
trading group po natin. Okay? So yung mga subscribe maraming salamat po. So nag-1K views natin dahil kina SEC at saka DMC. Company reviews, mga sample trades sa market, mga basic indicators, technical analysis, fundamentals, risk management, and basic learnings, PSE, stock market studies naman sa PSE natin. Okay? So crypto, follow mo lang po ako dito sa ating Palabi Trader. Crypto to para sa mga crypto-related vlogs natin. Tapos social media, Facebook account na Palabi Trader or Facebook page. Ayan, pili ka na lang po kung anong gusto mong i-follow. Bulig-pick yung mga articles natin sa local market. And then, si Twitter. So, wala pa yung summary ulit ni Philippine Stock Exchange. So, maaga ulit yung review ko dito. So, pero parang may summary na yata to ng 3 p.m. eh. Wala pa rin ba? Okay, parang maaga nga yata itong review ko sa kanya. Kasi around 4 p.m. to, di ba? Nagre-review na ako sa kanya. Okay. So anyway, just in, the Policy Making Monetary Board has cut the central bank's benchmark by a quarter percentage. So interest rates, bumababa na siya, di ba? 4.25%. Lumalakas din yung piso eh. Nasa 57 pesos na yung palitan natin per USD. So STI, education system led by Eusebio Tangco posted a net income of 1.08 billion. Ayan, kumito. Maraming enrollment yata si STI natin. SEC, parent firm DMC, rally after 2 days of decline as investors hope for extended coal operating contract. So cross fingers din tayo dyan kasi tatamaan yung isang company natin kapag hindi nila nakuha yung contract. Oceana Gold Philippines profit jumps to 76.5 million. Tapos Megawide sales hit 5.25 billion exceeding target na 4 billion. FLI land is 11.57 billion from retail ban offer. So PLDT umakit to. Maya Waste US IPO, Meralco MBPI's si Merara Coal Mine contract. Parang ito yung niya, si Manny Pangilinan yung company na lalaban sa bidding. SMGP wins bid to supply 200 megawatt electricity to Meralco. Okay? So Meralco is considering joining the government bidding for the coal operating contract on Semirara Island. Okay? Meg, meron siyang press release pero maganda rin yung price niya Meg, si OGP, fourth quarter and full year 2025. So may press release. Jollibee intends to spin off its overseas operation into separate firm. And then CTAP opens 8 light fuel express station in northern Cebu. Oceana Gold so is full year net income skyrocket by malakas 152%. So pure technical rally, SCC, DMC. So SEC confident, ito yung nagbigay ng confidence sa traders natin. Obtaining new coal operating contract. Ayan. So remains to be seen by Feb 27. SMPH profits in line with estimates. So no first half na market natin, so sila talaga yung humihila na index. Sina SEC at saka CDMC natin. So nag-up na 9 tsaka 8%. Saan to Sa first half, URC 1.4, Aboitiz 1.22, Anti-Globe 0.80 Sa losers natin kanina, 2% si Plus, and then CGGS 1.54% drop, and RCR 1.2%. Okay, so SEC confident on obtaining daw new contract. Kaya tignan natin yan. Basahin natin to. May article si Call Financial. Baita approval of final terms for the purchase of BCI. So marami siyang bibilin na shares. Megawide is set to put up its second precast facility in Cavite this year. Ali Unit Lanches, Lorian Residence. So para may bagong building ito. And then SEC says operation continue until COC, which is until 2027 pa naman yung contract niya. LC declassify shares. Ano ba to? Retains but will magre-restructure siya. So AP secures 30 megawatt PSA from Noneco. Oceana Gold profit jumps. So yun na yun, 152%. Share buyback ongoing, SMPH, SMBRN, OPM, AGI at saka si Meg. Ali has commenced construction of Lorian Residences.
And then, ano ba to? By pursuing SMPC's coal contract makes sense for big conglomerates. AP, secured deal with electric cooperative in Negros. And then, should SCC fail to win the bid, it is willing to act as a service contractor to the new winner. So, kailan syempre yung bottom line maapektuhan. SCC also prepared to look for potential new coal mines in the country given its experience in coal operation. While the Department of Energy said the bidding process would be more based on technical qualification of bidders and would not solely be determined by the bid price. So, parang SCC din, no? SCC said it still has no indication as to the amount it needs to bid price in order to win. Ano ba to? Open bidding ba to? O ano, basta mag-bid ka lang, no? Yung mahirap pag-close yung bidding niya, no? Hindi mo nakikita. Okay. So, February 27 po antayin natin sa kanila. Maharlika, which manages the Philippines' first sovereign wealth fund, is strengthening its leadership team as it gears up for its first round of strategic investments. Okay. So, ano pa mga balita dito? Security Bank, alam ko gumalaw ulit to si Security Bank, Ayala Land, SMPH, okay na yan, STI, share buyback, okay, AP. Ito yung galawang kahapon. Hindi ko makita yung ano eh. Wala pa yata yung summary ng index ngayon Okay, wala pa Silipin natin. Baka meron na kay Philippine Stock Exchange. Pag wala pa, masyado maaga yung yung review natin. Kahapon pa to. Okay, so wala pa. Yun lang po yung mga balita natin. Ayan, so good news para kay na SCC at saka DMC. Lalaban daw siya sa bidding. Okay. And then, patalastas ulit yung ating Patreon channel po, yung mga gusto ng guide sa trading sa market. Sali lang po kayo dito sa Patreon channel natin. Okay? So, punta tayo dito sa galaw ng index. Andap-andap pa rin yung index natin. So, wala pa siyang sign ng immediate na papunta sa breakout, pero lumalaban siya dito sa malapit sa MA9 at saka 20. Ayan. Pero wala tayong makita momentum ng index. So nakita lang natin, bullish siya kasi nandito sa above ng RSI 50. Pero yung MACD niya hindi pa rin hindi pa rin nakaka-recover, parang downtrend yung itsura niya. And then steady lang tayo, slightly above dito sa RSI 50 level. Parang hindi magkatugma yung MACD at saka index action. Okay? So nag-close tayo 6,407, 0.19 and 95 million net foreign sell. Okay? So sa winners, FNI, laki naman ng hindi kaya fat finger na naman to. Mamaya silipin natin, 13.99%. SCC, 13.5. So halos mag-close lagap tayo. So bottom yung 21. Si Nickel, breakout din. Galing. So lakas ng sipa ng mga to, 8%. Wilcon, yung gold price kasi parang bullish pa rin naman siya. Okay, Wilcon to breakout 7.9. Breakout sa MA20. Lipanto, nauntog 5.82%. BLL, walang volume si BLL. Web, pa-breakout 4.74%. OGP, 53.91. So breakout din. IMI, 3.8. So pabalik, 3.8. Tapos si Security Bank, ito pangalawang araw na, breakout, 3.24%. Si Dito, ayan, gumagalaw, 3.03. Kinain pala niya yung breakout niya last time, no? Felix Mining, 2.37. And SPNEC, 2.33%. Okay. Pero si Meralco ay sinasabi na magbibid, hindi si SPNEC natin. GGS, 1.93 breakout. Okay. So sa losers natin si Kipel pala. So 10.56 binawian naman. For today, Apollo drop 4.62, naging trap si Apollo. CREC minus 3%, yung may volume mababa yung volume ng mga stock. So GMA nag-drop din 2.25% at saka si Plus negative 1.6%. Okay? So ito yung galawan ng ating markets. Silip tayo dito sa global. So based dito sa global natin, berde naman, berde mamaya. Mukhang berde. So Nasdaq is plus 0.26, S&P
plus 0.18, tapos si Dow Futures plus 0.09. Okay, so maganda yung galaw. Europe, mix ba? Mix yung Europe, pero mas marami yata yung red. Ayan, nagbago na, nag-red. Tapos sa Asia markets, mas marami ng konti yung verde. May mga red din. Okay, so dito naman sa crypto, mahina pa rin. Wala pa tayong expectation dito. Mapula pa rin, no? Yung chart verde, pero yung galawan for the day, mapula. So Bitcoin, 67.2K. Ethereum 1.9, tapos si XRP 1.43. Sol is 82 at saka si Dodge is 0.1. Okay? So mahina. Sobrang hina ng cryptos. Punta tayo dito and quick review ulit sa trending stocks. Okay, so unahin natin si FNI. So ito yung malakas yung yung sipa. Ayun, breakout. So natuloy na rin yung yung pinag-uusapan natin na breakout dito, no. Ayan, akala ko fat finger nga lang talaga tong isang candle dito na malaki last time na. So breakout tayo sa 2 pesos. Lakas ng sipa. 13.99%. So nag-close siya 2.2. Tingnan natin sa 5-minute chart. Okay, normal yung yung galaw niya. So binomba talaga si FNI. O nag-break pa dun sa previous na resistance area. So taas natin ng konti. Okay, pwede na rin to, no? 2.35 yung pinaka next na resistance level natin. Ayan, congrats doon sa matyaga na nag-awak sa kanya since nagkaroon ng consolidation. Lakas na rin, no? So halos 60% na rin yung inakyat ni FNI. Simula naman naging malakas yung sentiment ng mga mining stocks natin. Kasi si gold okay din eh. Pag sinilip mo, yung galaw niya, ayan. So, on the way nga siya para sa breakout. So, good sign. Then, pwedeng tumuloy pa yung galaw nito si FNI natin. Okay, so very good. Yung RSI level natin sa kanya is nandito sa bullish level natin. So, 66 na siya. And then, may sign na rin ng reversal yung MACD formation natin. Okay? So, very good. Next, si SCC. So, nakainga na maluwag yung ating SCC holders. Laki din kasi ng niya. So, yung drop natin is halos flooring pala siya, no? More than 33% doon sa dito. May pa-breakout pa siya. Tapos biglang nagkaroon ng negative news. So, nagko-close the gap tayo, no? Close the gap. Hopefully, close the gap bukas. Lalo na kung may bidding and then magbibid naman siya. So, ang pinaka-next na resistance level lang natin sa kanya. So, base lang dito sa galawan is dito sa 27.46. Pero, anyway, magko-close the gap tayo assuming na magiging okay yung bidding nila. So, yun yung pinaka-optimistic na pwedeng mangyari sa kanya. Worst case scenario, so parang magiging subcon na lang siya nung kung sino yung manalo doon sa bidding. Pero buhay pa rin naman yung business niya. Pero tanong kasi bakit ngayon lang siya naghahanap ng di ba? Ng parang alternative na source ng cooldown niya. So kasi naka-base lang siya sa Semirara Island, di ba? Okay, so anyway, yun yung isa sa mga contingency plan niya. Sakaling hindi siya manalo sa February 27 bidding. Pero yun nga, umakyat siya dahil optimistic na makukuha niya ulit yung bidding. Assuming okay, so nag-close siya 25.6, 13.53%. Okay na rin yan. Malaking bounce. So 3.58 million net foreign sell. So wala muna tayo resistance kasi may gap. Next, price land, DMC at saka SCC. Mas malaki yung tama ni SCC kasi directly siya and then indirectly kasi ito yung kanyang parent company. So pwede rin siyang maapektuhan. So kung optimistic pa rin tayo bukas, may potential upside pa tayo dito sa 9.89. Ang lalim ng support niya, no? So ilalagay ko na lang dito sa 8.7. So mag-assume din ako, fill the gap tayo kapag nag-okay yung nila, yung result. So nakadepende tayo sa result ng bidding, win or lose. Ang labanan dito kay SCC at saka si DMC. So nag-close si DMC 9.3. Up siya ng 9.41%. Meron siyang 626K net foreign sell. Okay?
Next, nickel. So panahon pa rin ng mining Tagal na ng mining stocks natin no since last year pa 'tong mga to. So nickel, meron siya breakout. So next resistance dito na tayo sa 6.26. So kung gaano katagal 'yan, magdedepende tayo sa global market sentiment. Okay? So ganyan na lang muna yung tingin ko sa kanya. So nasa bull side kasi nandun sa peak level natin. Yung RSI makikita mo din always above ng 50. And then, okay na rin yung itsura na MACD formation natin. Since breakout, halos 100% na yung binalik ni nickel natin. And kailan lang ba ito nag-umpisa? August last year yung breakout niya. So matagal din bago siya nagkaroon ng ganyan na kalaki na movement. Okay? So very good. 5.62 closing. 8.08% and ilan to? 16.75 million net foreign buy. Okay? Next, ito muna, mining pa rin kasi. Lipanto. So, tingnan natin kung mag-close the gap siya. Best case scenario, may dalawang gap. Tingnan natin kung abot tayo dito sa, nag-sideways na yung pinaka-picture niya. O higher low pa rin. Okay, kung bullish ka sa kanya, higher low pa rin naman yung previous na galawan niya. Ayan. So kasi kaya nga lang kasi nasa 0.26 pinaka-pick natin last time. So ito muna, meron tayong gap na pwedeng i-close dito sa 0.21. Okay? So pa-recover yung RSI nasa above 50. Hindi pa masyadong obvious pero pa-recover din yung MACD formation. Nag-close sinakto. Kailan nauntog siya, no? Nag-close 0.2 up 5.82%. At zero net foreign buy. And then lastly, breakout si Wilcon. Wala pa yung earnings na ito, no? Tingnan natin yung fourth quarter earnings siguro yung catalyst niya. So based dito sa chart lang, okay, assume natin breakout. Hopefully breakout nga talaga siya. Pero nasa ilalim pa rin naman siya ng MA100. So medyo lower high pa rin naman si Wilcon natin. Okay? So nag-close siya 7.1. Pero kailan kasi malakas yung sipa? 7.9 and then 8.12 million net foreign buy. Ayan, bumalik tayo dito sa bull side ng RSI level natin kay Wilcon. Hopefully tuloy-tuloy yung kanyang recovery. Okay? So balik tayo dito sa index. So based dito sa galaw, malakas pa rin naman yung foreigners, more than 5 billion, 6 billion pa rin naman yung nandyan. Kasi bumalik yung 400 million kahapon. So, naging usapan natin for this week, Wednesday ba yung mula tayo, holiday o Tuesday, is Semirara at saka si DMC lang. Until next week, sila pa rin yung pag-uusapan po natin. Okay, so yun lang muna. Bago time close, please don't forget to subscribe dito sa ating Palaboy Trader na YouTube channel. Join ka lang sa group. Kung gusto mo na guide, crypto ko to para sa mga play to earn games, cryptos, social media, Facebook account, Facebook page, Budagpik, Twitter, and Patreon sa mga gusto ng guide. Sali lang po kayo dito. Okay? So, yun lang. Maraming salamat. Kita ulit tayo bukas.